action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Match Point! Do it! Welcome to DZRH TV, Match Point. I am Millie Borja, your host, at sa nakaraang episode, natunghayan natin ang kwento sa likod ng larong Ultimate Frisbee. Ngayon naman sa 4th episode, babalikan natin ang naging long journey ng esports team na AP Bren para muling makuha ang titulo sa Mobile Legends Professional League Philippines Season 12. Ating balikan ang naging kwento sa pag-abante, sa pagkatalo at sa ngayon matamis na tagumpay ng koponan sa katatapos lang ng season. 10 seconds para kay Haji. Kakayanin ba ang depensa? AP Bren, they want to finish the story. Final blow coming in from Edward. Pero masyado nang masakit. And from Mas Pinas Lakas, ang pinalakas! AP Bren, ang kampiyon sa MPL Philippines! Hindi naging madali para sa AP Bren ang makabalik muli sa pagiging MPLPH champions. Bago ang pagkapanalong nakuha mula sa laban kontra Blacklist International sa MPLPH Season 12 Grand Finals, humarap muna sa bagamat maraming tagumpay ay marami ring pagsubok ang kupunan. Ito na ba ang katapusan ng Omega? Merong minions dito. Si Curtisi ang natira, tatapusin na ng Bren. Ayaw na namin Naku po, ito na yun. Bren Esports, ang pinakabagong kampiyon sa MPL Season 6. Hashtag Bren lang malakas! Season 6 pa noong huling nakuha ng Beast ang titulo sa Mobile Legends Professional League Philippines na nagbigay sa kanila ng pagkakataong mairepresenta ang bansa sa M2 World Championship. At noong 2021, ang M-Series na ito para sa Bren ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong mapatunayan na ang Pilipinas sa isang bansang dapat tutukan pagdating sa esports na Mobile Legends Bang Bang matapos nitong makuha ang kampyonato. Sa M2, kasama rito ang mga malalarang sina David Flaptisi Canon, Carl Tisi Nepomuceno, Angelo Few Arcangel, Carlito Ribo Jr. at Alan Losty Jr. Ngunit pagdating sa Season 9, hindi naging biro ang napagdaanan ng Bren nang tapusin nila ang regular season sa pinakahuling pwesto kasama ang Blacklist International. Sa season din na ito, nawala ang isa sa kanilang star player na si Carl Tisi matapos nitong lumipat sa kabilang koponan na Echo at hindi rin nakapaglaro si Ribo na ang ibig sabihin kulang ang orihinal na M2 squad ng koponan. Pagdating sa Season 10, binago ng Bren ang kanilang lineup kasama sina Vincent Pandora Onigo at Rogian Ogwen Onigo na sinamahan ng original Bren players na sina Flaptisi, Few at Marco Super Marco Requetiano. Nakitaan naman ng malaking improvement ang kupunan dahil natapos nito ang regular season sa ika-4 na pwesto with 9 wins and 5 loss record. Ngunit bigo pa rin itong makuha ang kampyonato. Sa Season 11 ng MPL Philippines ngayong 2023, nakuha ng Noy Bren Esports pa ang kanilang peak performance nang tapusin ng regular season bilang top-seeded team at naging qualified para sa Southeast Asian Games at World Esports Championship. Ngunit sa kabila nito, tila naging mailap pa rin ang kampyonato para sa kupunan at tinapos ang season sa ikatlong pwesto lamang. Ang tandem ng Blacklist International na sina Danny Riwais del Rosario at John Mar Omay Venus Villaluna o mas kilala sa tawag na V-Wise. At ang pag-usbong ng Echo ay naging sagabal sa AP Bren upang patuloy na mamayagpag sa playoffs ng Season 11. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang pagsubok para sa Bren dahil sa pagtatapos ng nasabing season, nagkaroon ng issue ang kanilang management. Ang dating CEO ng team na si Bernard Bren Chong ay naharap sa aligasyon at kasong may kinalaman sa illegal na droga na isinampa pa noon lamang taong 2022. Naibaba man ang charges kay Chong, naging mahirap na para sa koponan ang bumangon. Pero sa kabila nito, hindi sumuko ang buong team ng Bren at ipinagpatuloy ang paglaban para sa kanilang pinapangarap na kampyonato. Kaya naman noong Hulyo, inanunsyo nito ang paglipat sa bagong management kasabay ng pagpalit din ng pangalan mula sa Bren Esports sa kasalukuyang AP Bren. At dito, nakita ang determinasyon at kumpiyansa ng kupunan, kaya naman bitbit ang bagong pangalan sa off-season. Agad nagpakitang gilas sina Flaptisi, Kyle Tisi, Few, Super Marco at Ogwen matapos manalo sa Cebol Combine at dominahin ng 32nd Southeast Asian Games.
At sa pagpasok ng katatapos lang na MPLPH Season 12, natagpuan man ng AP Bren ang kanilang sarili sa hindi ganoong kataas na spot sa regular season with 7-7 record. On a scale of 1 to 10, gano'n na ba kahanda ang Bren coming into the playoffs? Oh, not yet. Well, I'd say 2. I mean, we're still in the regular season, so the preparation for playoffs is totally different because the tournament days is compressed to just a few days, whereas this is just like 1.5 months. Coming to leg 2 of the regular season, what we did, because I know for a fact that my team is mechanically, up there. We wouldn't have won like world championships and SEA games had it been, the case that bad players are not really mechanically gifted, but here we are. So the change in mentality was a very important aspect of our training sessions for the leg 2, particularly because they lost a lot of trust in their circle. Kaya na sinabi ko kanina sa interview, if we're going to use your instincts, might as well trust your teammates' instincts at the same time. Yun yung nawala sa kanila eh. That's why we're playing very passively. We're playing, it probably boils down into a couple of different factors. Like one is burnout. We've been playing for, God knows how long, how many tournaments, and all that stuff. But that just one switch that we had to turn back on. Luckily, it worked for us, or it's working. It's not yet fixed, but I'm saying, it's a good band-aid solution at the moment. We would have hoped for a longer duration of prep stage for playoffs. Kasi honestly, as a coach, gusto sila magpahinga. They haven't had rest for a very long time. But we have to make do with what we have. We have to play our cards right. So I think it's one of minor factors, I'd say, but it's something that we will tackle as we go along. But for now, we'll just fight the games right out in front of us and see what happens. Nakabawi naman sila sa tamang panahon para sa playoffs at nakaharap ang M3 champions na Blacklist International. Bagamat naging malinis ang pagsasagawa ng Codebreakers ng macro plays, pinatunayan ng Beast na handa na nilang muling kuhanin ang titulong minsan na nilang natamasa sa isang best of 7 match. Sa early game ng Grand Finals, nagpakita ng impressive play ang Beast securing quick victory sa dalawang magkasunod na laro. Nagpakita ng formidable performance ang dynamic duo na si Ogwen at Super Marco. Pinangunahan ng perfect 4-0-4 kill death assist ng Brody ni Super Marco ang first game, habang nagpakitang gilas naman si Ogwen with Matilda's 3-11 KDA in the second game. Ngunit sa Game 3, nabuhay ang laro ng Codebreakers sa pangunguna ni Salik Haji Imam at Kiel Oheb Soriano with his strategic last pick Iksha, finishing a perfect 11-0-2 KDA. Pero hindi hinayaan ng AP Bren na tuluyang makuha ng Blacklist ang kanilang momentum at agad binawi ang panalo sa Game 4 ng serye. Sa Game 5, susubukan pa sana ng Blacklist na ipaabot sa Game 6 ang laban, ngunit tumugon ng Bren with their winning combination of Mortis and Arlot. At dahil dito, sa kabila ng mga kinaharap na unos, personal man o sa mundo ng laro, nakuha ng Bren ang matagal nang ninanais na kampyonato at natalo ang Codebreakers sa Grand Finals with 4-1 score. Definitely, I'm super ecstatic. Kasi I've only been in MPL technically this year lang. I debuted in season 11 technically. And I was really overwhelmed sa lahat ng championship na nakuha namin agad. So I'm really happy. Sobrang saya ko po kasi yung mga baguhan kong teammates nakaranas na rin ng MPL champion. Baka doon ko na lang dinededicate yung happiness ko sa kanila. Sobrang saya po kasi unexpected din po eh. Hindi ko po talaga in-expect na mag-MVP ako sa finals. Siyempre masaya. Kasi it's a long way na na marami rin kaming pinagdaanan talaga bago kami makapunta dito sa championship round. I think particularly this season, kaya namin nakuha yung championship kasi our team really struggled a lot. Fatigue from World Tour, and then yung struggle namin sa regular season, sobrang iba yung pinagdaanan namin. Mas nakilala namin yung isa't isa coming through playoffs. Kaya kami nanalo sa Blacklist kasi sobrang confident naming lahat.
Tsaka sobrang chill lang namin. Parang nakafocus lang talaga kami. Kahit panalo kami game 1, game 2. Parang no emotions. Focus lang next game. Kakalimutan namin yung panalo namin. Siguro sa experience po talaga kasi sobrang dami na rin po naming playoffs na pagdaanan this year eh. So siguro tumulong rin yung experience namin sa buong mundo na pag-world tour papunta sa laban namin sa Blacklist. Para sa akin talaga, comparing to season 11, si Flap talaga ang deserve na most improved kasi behind the scenes talaga, siya talaga yung tinututukan namin every training, kahit yung regular season ng season 11, coming to season 12, siya talaga tinutukan namin. Yung pinaka-unforgettable moments ko nung regular season is yung week 3, tapos wala kaming napanalo ni isa. Pinakamalaking factor is yung pagiging mature ko pagdating sa laro. Baga parang laro na nga, lalaroin pa ganun. Parang di na ako ganun. Parang mas focused na ako kung paano manalo. Para sa akin yung most improved na player is si Ogwen. Kasi parang yung disiplina niya talaga ibang klase. Parang di ko ma-explain. Pero yun, parang sobrang solid nung pagiging disiplinado niya sa game. Most improved players para sa team namin, siguro si Flap TC. Kasi siya yung siya talaga yung nagbigay daan para sa sa victory namin. Lalo na sa mga set niya sa Arlot main. Message ko sa mga fans from all around the world, hindi lang sa AP Brain at lalo sa MPL community. Continue to support every MPL team, players, and all the teams around the world. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito. Ang message nyo naman po para sa players nila sa APBN. Message ko sa mga players ko, tuloy lang natin yung bonding. Samahan natin. Sana hindi tayo mag-iwalay next year. Tayo pa rin. Thank you po sa mga sumusuporta sa amin since day 1. Huwag niyo po kami kalimutang suportahan. Kailangan po namin yan sa darating na MPLI at M5. Mas gagalingan pa po namin. Isa po kayo sa mga dahilan kung bakit po kami nagpapatuloy. Para mabigyan po namin kayo ng magandang laban. Yung message ko po sa teammates and coaches ko, proud na proud po ako sa inyong lahat kasi yung mga pinagdaanan natin ngayong year parang sobrang grabe talaga. Sobrang saya ko para sa inyo. Sana ipagpatuloy natin to hanggang M5. Para naman sa Blacklist International, bagamat ito na ang ikalawang sunod nilang pagtatapos ng season bilang first runner-up, matapos ding matalo sa Echo noong Grand Finals ng season 11, wala umunong pagsisisi at masaya pa rin sila sa kanilang naging laro. Sa run namin, sobrang proud ako sa kanila. As in, never, siguro, konti lang yung magsasabing aabot kami ng Grand Finals ng gantong lineup. As in, para kaming bagong team. Galing pahinga si Haji, galing pahinga si Oheb. Tapos, meron kaming mga rookies. Kasama namin sa season 11 si Rene J, si Edward. As in, para kaming bagong unit pero umabot kami sa ganito. Kaya, sobrang proud ako na kahit hindi man kami nag-champion, kung mapapansin nyo, hindi masakit kasi, binigay talaga nila yung best nila. As in, wala akong doubt sa kanilang lahat, wala akong regrets. As in, sobrang proud ako sa kanila. Wala ako dito ngayon sa Grand Finals kundi dahil sa sa mga nasa paligid ko. Yan sa Blacklist, tsaka sa mga coach, sa players, and sa lahat na nagtitiwala sa akin. Siguro yun po yung naging motivation ko sa season na to, na may mga tao pa pala nagtitiwala sa akin, but hindi ko pa person na talagang ituloy ko at seryosohin ko talaga tsaka mag-commit ako. So, yun po, para sa akin naman sobrang satisfied ko this season and sobrang proud po ako sa team, sa naabot namin kasi hindi din madali yung naabot namin kasi kakaano nga lang namin, bago lang po kami yung roster. So, proud na proud po ako sa team and yun, malakas na talaga yung brand and congrats po sa kanila. Nag-usap naman po kami ng mga coaches and nag-chat din po ako sa mga coaches ko na sabi ko, kahit anong mangyari, no regrets kasi lahat naman talaga ng pinractice namin, binuhos namin kanina. Meron nga po doon mga hindi namin na-practice, nang biglaan lang namin nilabas, talagang tiwala na lang sa isa't isa. And yun masaya ako kasi, nag-risk kami sa ganun, tapos hindi kami sumuko, talagang pinusuan namin yung laban. Sadyang araw lang talaga ng ng AP brand.
So, babawi kami sa kanila kung sakali magkatapat kami sa M5. Pero sa pagtatapos ng local season, mas malaking pinto ang magbubukas sa esports scene dahil sa nalalapit na prestihiyosong M5 World Championship na gaganapin sa Pilipinas sa Disyembre. Magtatapat ang mga pinakamalalakas na koponan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. At ito na rin ang pagkakataon para sa AP Brennet Blacklist na kuhanin ang ika-4 na sunod na titulo ng Pilipinas sa M-Series. Abangan nyo sa AP Brand for M5 siguro. Mas marami pang unorthodox heroes na ilalabas namin. Mabangan nyo sa AP brand na mas marami kaming baon na mga dun, na mga playstyle sa darating na M5. Tsaka yung abangan nyo sa akin is di ka lang naabangan nyo sa akin. Bahala na. See you na lang sa M5. Siguro abangan nyo pa yung mga namin, malulupit namin draft, tsaka kung paano kami please wrap up the interview. domina sa M5 ngayon. May mga kanya-kanya po silang baon, tsaka may kanya-kanya po kami meta. Tapos iba-iba po kami mag-desisyon sa laro. So, ayun po. Siguro magiging advantage namin doon, mas malakas yung mga taga-Pilipinas. Siguro bukod po sa meta saka sa mga heroes na baon nila, siguro yung pagiging aggressive nila, ipaforce nila kami makipagpindutan siguro sa kanila, pero yun nga, doon makikita yung disiplina ng mga Pinoy, saka kung gaano tayo kalakas. Kamakailan nga, inilabas na ang listahan at schedule ng mga esports team na maghaharap-harap sa M5. Isang rematch agad ang matutunghayan ng MLBB fans sa group stage dahil makakaharap ng Philippine team na AP Bren ang Myanmar team na Burmese Gulls na huli nilang nakatapat sa M2 World Championship kung saan nakuha ng Bren ang titulo. Pero sa pagkakataong ito, isang panibagong set ng mga malalaro na ang magdadala sa Burmese Gulls squad sa M-Series. Samantala, makakasama ng Gulls at Bren sa Group C ang Singaporean team na Flash kung saan naglalaro ang Pinoy jungler na si J. Marcades Lazaro para sa kanyang world stage debut. Ang last spot sa Group C ay nakalaan para sa top 2 teams sa wildcard round na gaganapin sa Malaysia ngayong Nobyembre. At para naman sa Blacklist International na kabilang sa Group B, una nitong makakaharap ang Turkish team na Fireflux. Kasama rin sa Group B ang Latina America champion na RR Akira at ang final spot naman ay nakalaan din para sa wildcard champs. Narito ang buong listahan ng bawat kupunan na kasama sa Group A, B, C at D. Samantala, narito ang buong game schedule ng group stage mula December 2 hanggang December 7. At para sa mga MLBB fans na nag-aabang sa nasabing World Championship, bukas na rin ang ticket selling para sa tournament, kung saan ang group stage ticket ay nagkakahalaga ng mula 150 pesos hanggang 250 pesos. Ang knockout stage phase 1 ay mabibili naman mula 150 pesos hanggang 350 pesos. Knockout stage phase 2 mula 250 pesos hanggang 599 pesos. At ang Grand Finals ticket na nagkakahalaga ng mula 500 pesos hanggang 1,599 pesos. Nasubaybayan natin ang kwento ng tagumpay ng AP Bren mula sa mga problemang kinaharap ng kupunan hanggang sa unti-unti nitong pagbangon at pagbawi ng kampyonatong matagal na noong huling napasa kamay nila. Sana'y sa iba't ibang muka at storya ng larong na ihatid namin, na ipakita namin ang mensahe ng pusong lumalaban at hindi sumusuko para sa pangarap. And that is it for our 4th episode. Maraming salamat sa MPL Philippines at sa mga esports team na nakapanayam natin upang mabuo ang storyang ito. Again, I am your host, Mili Borja, at magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng DZRH TV Match Point. Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point. Do it!